بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مستحق الحمد بلا انقطاع ومستوجب الشكر بأقصى ما يستطاع. الوهاب المنان الرحيم الرحمن المدعو بكل لسان المرجو للعفو والإحسان الذي لا خير إلا منه ولا فضل إلا من لدنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجميل الأواعد الجزيل الفوائد أكرم مسؤول وأعظم مأمول عالم الغيب مفرج الكروب مجيب دعوة المضطر المكروب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الوافي عهده الصادق وعده ذو الأخلاق الطاهرة المؤيد بالمعجزات الظاهرة والبراهين الباهرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه وأحزابه صلاة تشرق إشراق البدور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang paksa natin na tinatawag na athiqa billah, na kung saan tayo ay nagtatanong sa ating mga sarili sa ganitong pagtatanong, ay na athiqa billah, ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, isang bagay na pinakadakilang bagay na kung saan nakalimutan natin palagi. Madalas natin nakakalimutan. Subalit napakatindi ng pangangailangan natin sa bagay na ito, mga kapatid. Mula noon, lalo-lalo na sa ngayon, upang maibalik natin ang magulong buhay natin o magulong mundong ito sa ngayon, ay kailangan natin ng tunay na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ano ba ang dapat na maintindihan natin sa tinatawag na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pinaka buod ng tinatawag na at-tawakkulu ala Allah, ang pagpapabaya sa sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang pinaka mahalaga at pinaka matinding paraan upang may suko natin ang ating sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng nabanggit sa Surah Ghafir, sa isa sa mga sinabi ng isa sa mga propeta, wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Ipapabaya ko ng aking sarili sa Allah dahil siya ang higit na nakakakita sa lahat ng kanyang mga alipin. Ghafir aya na pang 44. Mga kapatid sa Islam, ito ang tunay na kapanatagan na kung saan mapapasa ating puso kapag mayroon tayong pagtitiwala na walang pag-aalinlangan. Ang naging problema kasi natin, may pagtitiwala tayo pero kalakip ang tinatawag na pag-aalinlangan. Kaya pagtitiwala sa Allah, mga kapatid, ito ay pagsuko, tunay na pagsuko sa Kanya na kataas-taasan, na kung saan isinusuko natin ang ating sarili dahil siya ang higit na nakakaalam kung ano nakakabuti sa atin. Higit na nakakaalam kung ano ang kapakipakinabang para sa atin at ano ang kapahamakan para sa atin. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir." Hindi ba niya alam na tagapaglikha kung sino o ano ang kailangan ng kanyang nilikha, samantalang siya ang pinakamagaling at pinakadalubhasa, pinakamabait? Suratul Mulk ayat 14. Kaya itong pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ito ay kadalasan o halos doon natin naintindihan ito kapag itinataas ng silamang tao ang kanyang kamay sa panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan wala siyang pag-aalinlangan sa pagtugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang panalangin. Walang pag-aalinlangan. Ang naging problema natin, mga kapatid, yung pag-aalinlangan
ay hindi nawawala sa ating kalooban. Sabi ng Allah sa Banal na Quran, qalat rusuluhum afillahi shak. Sinabi ng mga sugo sa kanila, bakit meron bang dapat na pag-aalinlanganan sa Allah? Dapat ba tayo mag-alinlangan kung ang alam pag pinag-uusapan? Fatir as-samawati wal ard, samantalang siyang lumikha ng mga kalangitan at ang kalupaan. Ito'y ayon sa Surat Ibrahim, mga kapatid, ayon number 10. Kaya katulad ng sinabi ng isa sa mga scholar ng Islam, si Shaqiq al-Balkhi, sabi niya, ano yung sabi na athiqa billah? Sabi niya, Allah tas'a fi tama'. Kapag ikaw ay gumagawa, ano man ang ginagawa mo, ay hindi ka, kumbaga, nagmamadali. Kung ang ginagawang makamundo, walang tinatawag na pagiging gahaman. Wala tatakallamu fi tama'. Kapag ikaw nagsasalita, ganun din. Hindi ka nag-isip na yung salita mo ay talagang 100% na may maintindihan o matatanggapin ng sino man nakakarinig sa'yo. Wala tarjudun Allah siwa. At hindi ka maghahangad ng kahit sino maliban sa Allah. Wala takhafudun Allah siwa. At hindi ka rin matatakot ng kahit sino maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takhsha min shay'in siwa. Ano mang bagay ay hindi mo pangambaan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kinatakutan mo. Wala yuharriku min jawarihi shay'an dun Allah. At hindi siya gagalaw na anumang ginagawa niya ng tao, anumang bagay na kanyang ginagawa, hindi siya gagalaw, kundi para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, yung tinatawag na pagsunod sa mga pinag-uutos at pag-iwas sa mga pinagbabawal. Kaya nga, sabi nga isa sa mga salafus salih, sabi nila ang sifatul awliya, sabi niya ang palatandaan sa mga taong malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una sabi niya, athiqatu billahi fi kulli shay. Ang kanilang pagtitiwala sa Allah sa lahat ng bagay pagtitiwalaan nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal faqru ilayhi fi kulli shay. At sila ay nangangailangan sa Allah sa lahat ng bagay. Hindi pinisip na, hindi, kaya ko na to, malakas ako dito, mayaman ako, kaya ko to. Hindi. Lahat ng bagay kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. War rujua ilayhi min kulli shay. At ang pagsangguni sa Allah sa lahat ng bagay. So lahat ng gagawin mo, isasangguni mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagtitiwala sa lahat ng bagay, pangangailangan sa lahat ng bagay, at pagsangguni sa anumang bagay. Kaya itong pagtitiwala na ito, mga kapatid, kung titingnan natin ang mga halimbawa, makikita natin kay Ibrahim a.s. nung siya itinapon sa apoy, na kung saan nabigkas niya ang binikas ng lahat ng mga tao nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sapat na sa atin ng Allah o sapat na sa akin ng Allah dahil sa kanya pinagkakatiwala ang aking sarili. Allahu Akbar. Napakahalaga at napakaganda. Kapag nasa atin, napakasarap. Siguro kung sino man naka-attend sa inyo nung kwento ng buhay ni Ibrahim a.s. Di ba, doon sa kwento, narinig natin na mismo nung segundo na lang ang binibilang, ay babagsak na doon sa apoy si Ibrahim a.s. Lumapit si Jibril a.s. Si Jibril, sabi na, ya Ibrahim, alaka haja? Sabi na, Ibrahim, may pangangailangan ka ba? Sabi na, kung sa'yo wala, pero sa kanya meron. Allahu Akbar. Si Jibril mismo, ganun pa rin ang kanyang sagot. Kasiran to rin ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, kung sa'yo wala, pero sa Allah meron. Pero babagsak na siya sa apoy. Allahu Akbar. Kaya ano ang naging bunga nun? Ang naging bunga nun, sabi ng Allah sa apoy, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sinabi namin, sabi ng Allah, o apoy, maging malamig ka at kapayapaan para kay Ibrahim. At sa loob ng isang linggo, ayon sa kwento, loob ng isang linggo na kung saan nandun sa gitna ng apoy, si Ibrahim a.s. ayon sa kanyang sinabi, ay yun ang pinakamasarap na buhay na sa lahat ng buhay niya. Sa buong buhay niya, pinakamasarap na buhay niya habang siya ay nasa ilalim ng apoy sa loob ng isang linggo. Allah Akbar. Siyempre, nandun ang pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita rin natin ang pagtitiwalang ito, mga kapatid, para magkaroon tayo ng mga halimbawa. Sa kanyang asawa mismo, asawa ni Ibrahim a.s. kay Hajar, noong
iwanan siya ni Ibrahim alaihissalam sa Makkah, biwadin ghairi zi zara'in inda baytikal muharram, kung saan doon sa isang lugar, lambak na Makkah, na kung saan walang anumang bagay na tumutubo at walang katao-tao, deserto, mainit, nakakatakot, wala siyang kasama. Nung tinanong ni Hajar si Ibrahim alaihissalam ng isang tanong na gusto lang niya makatiyak, wala siyang pangangamba. Tingnan niyo yung mga tao na nakakaintindi, mga kapatid. Isipin niyo na nasa gitna ng diserto na walang katao-tao, iwanan siya at ang kanyang anak na si Ismail. Anong tanong niya? Sabi niya, "Ya Ibrahim, liman tatrukuna?" Sabi ng Ibrahim, "Kanino mo kami iiwanan?" Hindi sumagot si Ibrahim alaihissalam. Siyempre masakit, mahirap. Hindi siya makasagot. "Liman tatrukuna?" Kanino mo kami iiwanan? Ibig sabihin, iwanan mo kami sa mga mababangis na hayop, anuman sa init, sa diserto, anuman ang meron? Hindi sumagot si Ibrahim alaihissalam. Kaya nagtanong siya sa pangatlong tanong na, dalawang beses sinabi, "Liman tatrukuna?" Kanino mo kami iiwanan? Pangatlong tanong niya, sabi niya, "Allahu amaraka bidalik." Sabi niya, Allah ba ang nagutos sa'yo para iwanan kami? Doon sumagot si Ibrahim alaihissalam, na kung saan sabi niya, "Naam, Allahu amarani bidalik." Sabi ng Allah, nagutos sa akin. Kaya doon makita yung sagot, mga kapatid, ng isang babae. Iniisip natin ang babae ay mahina. Ang totoo, mga kapatid, kapag naging malakas ang babae, nalalaman nilang mga kalakihan. Totoo talaga yun. Maraming kwento na mga kabaihan na kapag sila naging malakas, wala tayo sa kalighingan nila. Yun ang totoo, kasi ipinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin kung gaano sila kahalaga. Ipinapakita ng Allah sa atin kung gaano sila kahalaga, na kung saan sa ngayon o mula noon, ang pagkakaintindi ng mga tao, ang mga kabaihan, na kung saan sila ang ating mga ina, ay pangalawang klase ng tao. Subalit doon sa mga pangyayari na kung saan napakaraming halimbawa sa mga kabaihan na sila ang nagdala ng, kumbaga, napakahalagang bagay sa atin. Unang-una tayo, na tayo ay nagmula sa kanila. Kaya katulad ni Hajar, na kung saan ina ni Ismail alaihissalam, na kung saan si Ismail alaihissalam ang pinaka, kung hindi ako nagkakamali, ayon sa sira, ay pang-21 na lolo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kanyang sagot nung sinabi ni Ibrahim alaihissalam, na sabi niya, "Allahu amarani bidhalik," sabi ng Allah, ang nagutos sa akin. Anong kanyang sagot? Sabi na, "Idan la yudayyan Allah." Sabi na, kung gayon ay hindi kami pababayaan ng Allah. Sino kaya ang maaring maging Hajar sa kasalukuyan na ganung katatag, ganung katapang, ganung katindi ang kanyang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya dahil doon, mga kapatid, sa pamagitan ng isang ina na yon, na hindi lang pangkaraniwang ina, kundi ina ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil doon ang galing si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ay sa pamagitan niya pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Zamzam. Ang Zamzam na nagpanatili ng kwento ng kanilang buhay, na hanggang ngayon ay natatamasa natin, napapakinabangan natin, naiinom natin ang pinakamalinis na tubig sa buong mundo, na walang kasing linis, ang Zamzam, na kung saan pinalabas ng Allah para sa atin, o dinala ng Allah sa atin sa pamagitan ng mag-inang ito, na kung saan pinanggalingan ng
pamilya na kung saan doon ang galing ang pinakahuling propeta na propeta natin, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagpanatili ng kanilang talambuhay na kung saan hanggang sa katapusan ng daigdig ay hindi na makakalimutan, dahil ang Zamzam, siyempre ang Kaaba, ang nandoon, ay nandiyan. Kaya tingnan niyo yung bunga ng taong napakatatag sa kanyang paniniwala at pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinanatili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang palatandaan sa kanyang pagiging matatag mula noon hanggang ngayon, hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaya ito rin pagtitiwala na ito, mga kapatid, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalooban, sa puso ng ina ni Musa alayhis salam noong inutusan ng Allah siya, ang ina ni Musa alayhis salam, na itapon niya sa malaking ilog ng Nile River ng Egypt ang kanyang anak. Anong sinabi naman sa banal na Quran? Wa uhayna ila ummi Musa an ardi'i. Pinagutos namin sa pamagitan ng ilham, wahi na tinatawag na ilham, sa ina ni Musa na pasusuin niya ang kanyang anak. Ibig sabihin, huwag siya matakot, huwag siya mangamba. Fa in khifti alayhi, kapag natakot ka, sabi ng Allah, sa iyong anak, fa'alqihi fil yam, itapon mo siya sa ilog. Wala takhafi, wala tahzani, huwag kang matakot at huwag kang malungkot. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Dahil walang pag-aalinlangan, ibabalik namin siya sa iyo at gawin namin siya nakabilang sa mga propeta at mga sugo. Allahu Akbar. Kaya kung paano itinapon ng nanay ni Musa alayhis salam, si Musa na batang sanggol na bagong panganak, sa ilog na kung saan maaari siyang dali ng alon na kung saan-saan, at maring may masamang mangyari sa kanya, pero bakit hindi siya natakot? Dahil yun ay utos ng Allah, at wala siyang pag-aalinlangan na kapag sinunod niya ang utos ng Allah, hindi siya mapapahamak. Kaya yun na kanyang ginawa. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilagay niya, inaalagaan niya ang sanggol na ito para sa kanya. At ano naging resulta? Sabi ng Allah, faradadnahu ila ummihi kay takarra aynuha. Ibinalik namin siya sa kanyang ina upang magkaroon siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Wala tahzan, at hindi siya matatakot. Walita'alama anna wa'adallahi haqq, at upang mapatunayan niya na ang pinangako ng Allah ay totoo. Walakin aktharan nasi la ya'lamun. Subalit ang karamihan sa mga tao ay hindi nila alam na kung ano yung pinangako ng Allah ay siguradong totoo. At ito rin, mga kapatid, makikita rin natin ang katatagan na ito sa kay Musa alayhis salam mismo, nung siya ay inabutan na sila ng mga parating na sa kanila mga sundalo ni Firaun. Ayon sa kwento, mga kapatid, ang sundalo ni Firaun na sumunod kay Musa alayhis salam hanggang sila nakarating sa Al-Bahr al-Ahmar, sa Red Sea, ang bilang ng sundalo ni Firaun ay 1,000,000, mga kapatid. Sa tingin nyo kaya, sabihin pa natin na ilang libo sila, yung mga Banu Israel, mga kanang Israel kasama ang kanilang propeta na si Musa alayhis salam, hindi kaya sila matatakot nang nasa likod na 1,000,000 sundalo kasama ang kanilang pinuno si Firaun, at ang nasa harap nila ay dagat, wala silang matatakbuhan? Natural lang matatakot sila. Kaya anong sabi nila kay Musa alayhis salam? Sabi ng mga Banu Israel kay Musa alayhis salam, inna lamudrakun. Sabi ng Musa, wala na tayong magawa, maabutan na tayo ng mga sundalo ni Firaun. 1,000,000 na sundalo ay maabutan na sila. Pero siyempre, propeta si Musa alayhis salam, ipinakita niya ang katatagan sa kanyang mga tagasunod, at wala siyang pag-aalinlangan dahil ang kanilang ginagawa ay utos ng Allah na hindi sila pabayaan ng Allah. Kaya anong sagot niya? Sabi niya, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sabi niya, hindi maaari
na maabutan nila tayo dahil kasama ko ang Allah at siguradong gagabayan niya ako kung anong gagawin ko. Allahu Akbar. Tingnan niyo yung katatagan. Sabi na hindi maaari. Hindi maaari na maabutan nila tayo dahil kasama ko ang Allah at gagabayan niya ako anong gagawin ko. At alam niya na hindi siya pabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Natiyak siya. Kaya nung naging resulta, ang resulta, nung paging katatagan na yun, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Ibinigay namin ng wahy kay Musa a.s. at inutusan namin, sabi ng Allah, na ipalong niya ang kanyang tungkod sa dagat at nabiyak yung dagat. Ayon sa maraming scholar ng Islam, nabiyak ang dagat ng 12 pagkabiyak, so binanigas yung tubig, at nabiyak ng 12 at doon dumaan ng 12 ang kanang Israel. Na Kattawdil Azim, yung pagkabiyak-biyak ng dagat na nanigas ay parang mga malalaking bundok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tingnan niyo, ipinapakita ng Allah, kapag matatag ka at sigurado ka, hindi ka pabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang mga halimbawa natin, mga propeta. Kaya makikita rin natin, mga kapatid, ang katatagan na ito, siyempre, sa kipropet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noong sila ay nasa Ghari Thawr, habang sila ay sinusundan ng mga Quraysh, mga sundalo ng Quraysh para huliin o patayin silang dalawa ni Abu Bakar. Anong sabi ni Abu Bakar sa kanya? Sabi niya, "Ya Rasulullah, wallahi law nazara ahaduhum tahta qadamihi la ra'ana." Sabi na, "O Rasulullah, kung isa sa kanyang sumilip lang na ibinabalang niya ang kanyang ulo papunta sa kanyang paa at siya sumilip, makikita niya tayo." Wow. La ra'ana. Ano ang sagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Bilang sagot ng tiyak na walang pag-alinlangan sa gabay at patnubay, tulong at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bi ithnayn Allahu thalithuhuma?" Sabi ni Abu Bakar, bakit? Ano sa tingin mo sa dalawang tao na ang pangatlo lamang nila ang Allah? Sabihin, ano sa tingin mo, tayong dalawa naniniwala sa Allah, pangatlo natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na magprotekta sa atin. Tingnan niyo yung sagot. Kagad dumating ang sagot. Ano naging sagot, mga kapatid? Ang naging sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala ay namahay ang gagamba. Gagamba. Tingnan niyo, mga kapatid. Gagamba na walang halaga sa tingin natin. Pero sa pamagitan ng marupok na bagay na walang halaga, ipinakita ng Allah ang kanyang kapangyarihan. Allahu Akbar. Walang imposible. Kaya nung binanggit ng Allah ang kwentong ito sa mga sahaba na nabanggit sa Suratul Taubah, sabi ng Allah, "Illa tansuruhu." Kung sakaling hindi kayo makikisa at makipagtulungan sa propeta, kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu Allah. Ay tiyak, natutulungan siya ng Allah dahil tinulungan siya ng Allah noon. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Kung saan ipinagtaboy sila ng mga walang pananampalataya na sila lang dalawa. Idhuma fil ghar. Nung sila ay nasa kuweba ng Ghari Thawr. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan illa Allah ma'ana. At nung sinabi na sa kanyang kasama, siyempre si Abu Bakar, na huwag kang malungkot, huwag kang matakot dahil kasama natin ang Allah. Fa'anzalallahu sakinatahu alayh. Ibinaba ng Allah ang kapanatagan sa kanila. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Na kung saan tinulungan siya ng Allah sa pamagitan ng kanyang mga sundalo na hindi nila nakita. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla. At ginawa ng Allah na ibinaba ng Allah ang paninindigan ng mga walang pananampalataya. Kumbaga napahamak. Wa kalimatullahi al-ulya.
at inangat ng Allah, pinangibaba ng Allah ang kanyang salita, ang kanyang batas. Wallahu azizun hakim. Ang Allah, siya ang pinaka makapangyarihan, siya ang pinaka maalam. Allahu Akbar. Kaya kung sakali, yun ang sabi ng Allah sa mga sahaba, kung sakaling ngayon nagkakaisang lahat ng mga Arabs at hindi kayo tutulong sa kanya, kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang problema. Dahil ang Allah hindi siya pabayaan. Dahil sa umpisa pa lang ng kanyang buhay, pinakita na ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, ipinakita rin ng Allah ang katatagan na ito sa mga sahaba nung labanan sa Ahzab. Ang kanilang kalaban ni lahat ng lahi ng mga Arabs. At yung mga mananampalataya, yung mga kasama ng propeta, ng kanyang mga sundalo noon, mga mujahidin, nung nakita nila yung dami ng tao, siyempre nagkaisang lahat ng mga Arabs, sabi ng Allah, walam mara al-mu'minun al-ahzab qalu ma hada ma wa'ada Allah wa rasuluh. Nung nakita na ng mga mananampalataya ang iba't ibang grupo ng mga Arabs, anong kanilang sinabi? Ito na ang ipinangako ng Allah at ang kanyang sugo. Wa sadaqa Allah wa rasuluh. At totoo ang sinabi ng Allah at ang kanyang sugo. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. At itong nung nakita nila ang dami ng tao na kanilang kalaban, mas lalong naging matibay ang kanilang paniniwala at naging matibay ang kanilang pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan sinabi na Surat Ali Imran, alladhina qala lahum nasu inna an-nasa qad jama'u lakum. Kung saan yung mga tao na yun, mga sahaba, na mga sundalo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung sinabi sa kanila ng mga tao na nagsama-sama na ang inyong mga kalaban, lahat ng mga Arab ay nagsama-sama na para kalabanin kayo. Fakhshawhum, matakot kayo. Fazadahum imanan, mas lalong naging matatag, naging matibay ang kanilang pananampalataya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. At sinabi nila, sapat na sabi ng Allah, at siya ang pinakamabuti na kung saan sa kanya namin ipaubay ang aming mga sarili. Kaya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong paniniwalang ito mga kapatid, ay inulit-ulit niya sa kanyang mga sahaba upang hindi nila makalimutan. Yun nga katulad niya sabi natin mga kapatid, ito'y nakakalimutan na natin palagi, yung pagtitiwalang ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang sugo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay inuulit-ulit na ito, pinapaalala niya palagi sa kanyang mga tagasunod. Katulad nung sinabi na kay Ibn Abbas radhiyallahu an, sabi niya, ihfadillah yahfad. Alagaan mo ang Allah, alagaan kanya. Ano ibig sabihin ng alagaan mo ang Allah? Ibig sabihin sundin mo ang kanyang utos. Alagaan mo ang kanyang batas. Alagaan mo ang Allah, alagaan kanya. Ihfadillah tajidhu tijahak. Alagaan mo ang Allah at makita mo siya palagi sa harap mo. Idha sa'alta fas'alillah. Kung sakali ikaw'y humingi ng anumang kahilingan, sala ka humingi. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Kung sakali humingi ka ng tulong, sala ka humingi ng tulong. Wa'alam, sabi ng propeta kay Ibn Abbas, dapat mong mabatid annal ummah, ang buong sangkatauhan, law istama'at ala ayanfa'uka bi shay', kung sakaling sila'y magsama-sama upang makagawa ng anumang kapakinabangan para sa iyo, la yanfa'uka illa bi shay', wala sila magawang anumang bagay maliban sa kung anong bagay kad katabahu Allahu lak, na naitakda na ng Allah sa iyo, wala sila magawa. Wa in istama'u ala ayadurruka bi shay', kung sakaling sila'y magsama-samang lahat upang ipahamak ka, la yadurruka bi shay'in illa kad katabahu Allahu alaik, wala sila magawa kung hindi ano lang ay tinakda ng Allah sa iyo. Rufiatil aqlam wa juffatis suhuf, nakaangat ng panulat at tuyo na ang papel na sinulatan. Yun ay ayon sa Tirmidhi, hadisun hasanun sahih. Ayon sa ibang riwaya na Tirmidhi pa rin, sabi niya, ihfadillah tajidhu amamak. Alagaan mong Allah at sa anumang pagkakataon, sa lahat ng pagkakataon, ano man naman nangyari sa iyo, siya'y nasa harap mo. Allahu Akbar. Ta'arraf ila Allah fi raqa. Kung gayon, kilalanin mo ang Allah habang ikaw ay nasa kaluwagan. Wala kang problema. Ay huwag kang lumayo. Kilalanin mo ang Allah habang ikaw ay nasa kaluwagan. Ya'arif ka fi shidda. At maalala ka na kapag ikaw ay nasa kagipitan. Allahu Akbar. Wa alam anna ma akhtat. At dapat mo mabatid na anuman na nakatakda na pagkakamali na magagawa mo, lam yakun liyusibak, hindi na maaari na
magawa mo ang tama dahil nakatakda na magkakamali ka. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. At kung naman ang nakatakda na magawa mo ang tama, hindi ka na magkakamali kasi nakatakda na magagawa mo siyang tama. Ibig sabihin, ang pagkakamali mo ay nakatakda na, ang tamang magawa mo ay nakatakda na. Wala nang pagbabago. Okay mga kapatid, itong pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ba ay ibinibigay ng Allah sa atin o binubuo natin? Saan doon sa dalawa? Ibinibigay ng Allah o tayo ang nagbubuo? Okay. Ang totoo mga kapatid sa umpisa, ito ay binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinumang tao kapag puno na ng pananampalataya at pagtitiwala ang kanyang kalooban, ibibigay na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nasa kanya ng katatagan, kapanatagan, katiyakan, ibibigay na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Subalit, sa kanyang kalooban, subalit, ito ay nabubuo rin, nabubuo sa pamagitan natin, ibig sabihin, sa pamagitan ng maraming gawain mabuti at sa pamagitan ng maraming pagsamba. Ibig sabihin, ibinibigay ng Allah at maaari din sa atin magmumula. Allahu Akbar. Kaya sa sino mang tao na marami na siyang nagawang kabutihan, katulad na sabi natin madalas mga kapatid, kailangan kasi sa atin, meron tayong kumbaga nakahanda na nagagawin. Kumbaga, kung nakasanayan mo, katulad kita sa mga kapatid, nakasanayan ka ng fasting ng Lunes sa saka Huwebes, kung nakasanayan mo, ayun ay ipagpatuloy mo na hanggang katapusan. Kung nakasanayan mo na ganito, nakasanayan mo umatay ng klase tuwing Biyernes, tuloy-tuloy na hanggang katapusan. Kung sakaling ikaw ay mawala o sabihin natin ma-absent, ay isusulat pa rin ng Allah para sa'yo. Katulad nga ng ayon sa paliwanag ng mga scholar ng Islam, ayon sa pagkakaintila sa hadis ng Propeta sallallahu, kapag nakasanayan mo talaga na lahat ng sala mo isasagawa mo siya sa masjid. Kung sakaling magkasakit ka, kung sakaling nagkaroon ka ng mga bagay na naging abala ka na hindi mo nagawa yung pagsasala sa masjid, isusulat pa rin ng Allah ang sala mo sa masjid pa rin. Allah. Kaya kailangan lang yung intention mo. Na nasa intention mo na ito, gawain ko na ito na isama ko na sa routine ng aking buhay na hindi ko na ipakakawalan. At ganoon ang mga sahaba mga kapatid. Kadalasan sa kanila, kapag inumpisahan nila, abot sila ng 40 taon, 50 taon, wala nang katapusan, tuloy-tuloy na, hanggang namatayan na. Kaya katulad nga ng mga naunang mga katulad ni Abu Hanifa, sa kanya ayon sa kwento sa buhay ni Abu Hanifa, 40 taon ay hindi na nakita ang likod ng imam. Ano yung sabihin nun? Palagi siya nasa unang linya. 40 years. Allah Akbar. 40 years. Palagi nasa likod ng... Hindi na nakita ang likod ng... imam lang. Hindi na nakita ang likod ng mga nagsasala. Ibig sabihin, imam lang nakita ng kanyang likod. Wala nang iba. Ibig sabihin, palagi siya nasa unang linya sa pagsasala. Kaya, mangyari ito mga kapatid, doon sa mga tao na, kumbaga palagi nasa isip nila yung mga kwento, katulad kwento natin ng mga mananampalataya, mga propeta, mga mabuting tao, mga tagasunod ng mga propeta, mga mabuti, na kung saan nakapasa sila sa bagay na ito, palagi nilang ginugunita, palagi nilang iniisip. Hindi na wala sa isip nila. Para bilang halimbawa nila, kapag nangyari sa akin ng ganito, ay meron naman akong tinutularan ng mga mabuting tao na siguradong kung ano nangyari sa kanila, mangyari din sa akin dahil may tiwala ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong yung pagtitiwala mga kapatid, unang-una, ang sino mang tao na may pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon siya ng katiyakan na ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya pabayaan. Hindi siya pabayaan. Yun ang meron tayo dapat. Hindi ka pabayaan ng Allah dahil sigurado ka na kung saan maring pabayaan ka ng lahat ng tao, kahit ang pinakamalapit sa'yo. Pero ang Allah, hindi ka na pabayaan. Na kung kaya, hindi mo maring gawing 100% pagtitiwala mo sa tao, kundi sa Allah mo lang dapat gawin. Kaya ang paniwala sa subhanahu wa ta'ala na may katiyakan mga kapatid, ang magiging bunga nito, magkakaroon tayo ng paniniwala na walang sino man na may kakayanan, kahit anumang kapangyarihan o makapangyarihan sa daigdig na ito, ay wala silang magawa, kundi
ano lang ang ipinahintulot ng Allah. Totoo yun. Nung pinahintulot ng Allah, hindi maaari mangyari. Kaso nga lang, yun kasi naging problema natin eh. Kapag nakita natin na katulad na nung mga Banu Israel, nung kapanahon ni Musa alayhis salam, natural lang yun. Kaya lang, siyempre, si Musa alayhis salam kasama nila ay matatag. At dapat din na maintindihan ng sino mang mananampalataya na magkaroon sila, matitiyak na sa kanyang sarili na itong mundong ito at ano man ang kapangyarihan na mayroon dito ay nilikha lamang ng Allah na kung saan siya ang kumukontrol ng kanyang nilikha. Lahat ng bagay na nasa loob ng mundong ito ay kontrolado ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala siyang dapat katakutan dahil ang Allah ang kumukontrol. Ang mahalaga, ang pagtitiwala niya at kanyang paniniwala ay nasa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng mga jinn nung sila ay nakarating kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nila, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Yung mga mabuting jinn, sabi nila, nung narinig namin ang gabay, naniwala kami kaagad. Wala silang pag-aalinlangan. Faman yu'min bi rabbih, kaya naniniwala kami na kung sino man naniniwala sa kanyang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, fala yakhafu bakhsan wala rahakan. Hindi siya matatakot na mababawasan ang kanyang gantimpala at hindi siya matatakot na matatagdagan ng parusa sa kanyang pagkakamali o sa kanyang kasalanan. Allahu Akbar. Isa pa rin sa pag-iimbungan ng pagtitiwala ito mga kapatid, palagi kang panatag. Wala kang problema. Kahit gaano katindi ang problema, ay matatag ka pa rin. Dahil ang paniniwala mo, katulad sinabi natin kanina, kung ano man ang magiging tama na magagawa mo, ay sigurado maging tama dahil nakatakda na. Kung ano maging mali na magagawa mo, sigurado maging mali dahil nakatakda na. Kaya ang paninindigan mo, yung aya kanina binanggit na, Surah At-Tawbah, aya 51, sinabi ng Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Sabihin mo sa kanila, walang maaaring mangyari sa atin kundi kung ano itinakda ng Allah sa atin. Huwa maulana. Siya ang pinagkakatiwalaan natin. Doon natin pinapabaya ang ating sarili. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. At sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan dapat lang ipabaya ng mga mananampalataya ang kanilang mga sarili. Kaya mga kapatid, ang magiging bunga pa rin dito mga kapatid, magkaroon ka ng pagtitiwala sa sarili mo. Ibig sabihin, pagkatapos mo gawin ng pagtitiwalang yaon, ay makakaroon ka ng pagtitiwala sa sarili mo. Hindi ka na matatakot sa iba na ibig sabihin maliban dun sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dun mga kapatid, kailangan sa mga mananampalataya sa mga Muslim, makakaroon sila ng pagtitiwala sa kanilang mga sarili. Ibig sabihin nun, huwag silang matakot, huwag silang manghina at huwag silang manghinayang. Kung sakali may mga bagay na nakalipas na maring panghihinayangan nila, huwag. Bakit? Anong sabi ng sa Quran? Wala tahinu, huwag kayong maghina. Wala tahzanu, huwag kayong malungkot. Wa antumul a'laun, dahil kayo ang mangingibabaw. In kuntum mu'minin, kung kayo ang mga tunay na mga mananampalataya. Ali Imran 139. Kaya sabi ng isa sa mga mufassirun, si Al-Imam Al-Alusi, sabi niya, fala tahinu wala tahzanu ayyuhal mu'minun. Sabi niya, huwag kayong matakot, huwag kayong malungkot, huwag kayong mga mananampalataya. Dahil sabi niya, fa innal imana yujibu quwwatal qalb. Dahil ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatatag ng ating kalooban. Wa mazida thiqati billahi wa adamul mubala bi'a'da'ih. At magkaroon tayo ng katatagan sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi na angahulugan na matatag ka na hindi ka natatakot, kundi sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo paghahandaan ng kalaban. Hindi. Kailangan paghandaan mo palagi. Kumbaga sa Boy Scout, kailangan ikaw laging handa. Hindi ka pwedeng, hindi, okay na ako. Hindi. Kailangan laging handa ka pa rin. Kaya kailangan yung may balansi ka. O nagtitiwala ka sa Allah, pero huwag ka magpabaya. Hindi mo na paghandaan yung kalaban mo. Dahil kalaban natin, marami. Unang kalaban natin, sarili natin. Pangalawang kalaban natin, si Shaitan. Pangatlong kalaban natin, yung tao na kumakalaban sa atin. Kaya, isa sa mga pagtitiwala na meron tayo mga kapatid, katulad ng, kung di ako nakakamali, ito yung salita ni Umar ibn Khattab. Sabi niya, nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam. Tayong mga tao ay pinangingibaban ng Allah, inangat ng Allah, pinarangalan ng Allah
dahil sa Islam. Ibig sabihin, ang ating karangalan, ang ating pangingibabaw, ang ating pangunguna, ang ating tagumpay ay dahil sa nasa atin ang Islam. Wa mahma taghayna al-izzat fi ghayrihi adallana Allah. At kung sakaling hahangalin natin ng karangalan, pag-angat, tagumpay sa labas ng Islam, ipapahamak tayo ng Allah. Ibig sabihin, may mga tao kasi na akala nila hindi kasi ang Islam backward, hindi siguro kailangan ko na ng astaghfirullah, kailangan ko na ibang paraan. Hindi. Sabi ni Umar bin Khattab, ang ating pag-angat, ang ating tagumpay, ang ating karangalan ay nasa Islam, kaya hindi natin pwedeng hangarin ang bagay na ito sa labas ng Islam. Kasi ipapahamak tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ibig sabihin nun, hindi ka magkaroon ng panghihina, magkaroon ka ng katiyakan, dahil tayo ang mangingibabaw unang-una, ang ating paninindigan ay matatag, tiyak, sigurado. Ang ating ginagawa, ang banal na Quran, ay galing sa Allah, tiyak na galing sa Allah, walang pag-alilangan. Ang sunnah ni Prophet Muhammad SAW, galing pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil yung pagdating sa atin ay sigurado. At ang ating batas ay tiyak tayo, dahil ang ating sinusunod ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating propeta si Prophet Muhammad SAW, ang ating aklat, ang banal na Quran. Kaya tingnan niyo mga kapatid, siyempre natural lang tayo bilang tao, nandun pa rin yung kahinaan niya. Tao pa rin tayo. Huwag natin kalimutan, tao pa rin tayo, kaya lagi tayong nakahanda. Merong isang tao, tingnan niyo kung paano ginagamot ng mga scholar ng Islam ang mga taong naliligaw o nagkakasala. Ibig sabihin, dahil sa kasalanan natin kasi mga kapatid, sa dami ng kasalanan natin, nawawala yung pagtitiwalang yaon. Sa paglihis ng karamihan, sa dami ng fitna, ang dami ng sagabal, nanghihina tayo, nawawala tayo sa pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganito ang pamaraan ng mga scholar ng Islam para gamutin yung mga bagay nito. Merong isang tao na dumating kay Ibrahim ibn Adham rahimahullah, isa sa mga scholar ng Islam, isa sa mga kilala na mga tinatawag na waliyu min awliyaillah. Si Ibrahim ibn Adham rahimahullah, dumating sa kanya isang tao makasalanan. At ayon sa pagkakwento nung pangyari ngayon, dumating itong tao na ito, sabi niya, ako, sabi niya, kabilang sa mga makasalanan. Ya Aba Ishaq, inni musrifun ala nafsi. Sabi niya, ako ay palagi akong nalilihis. Okay, anong sagot ni Ibrahim ibn Adham? Fa'arid alayya ma yakunu laha zajiran wa munqidha. Sabi niya, bigyan mo ko ng paliwanag, katuruan, para mawala ako sa ganitong sitwasyon at may ligtas ang aking sarili sa kasalanan ito o sa katayuan ito. Faqala Ibrahim, sabi ni Ibrahim, in qabilta minni khamsa khisalin wa qadirta alaiha lam tadurruka al-ma'siyah. Sabi na, kung tatanggapin mo sa akin ng apat na pamamaraan at kaya mo ay hindi ka mapahamak sa kasalanan na gagawa mo. Ano yung sabihin? Qala hat ya Aba Ishaq. Sabi nung lalaki, okay Abu Ishaq, ibigay mo, ano yung 5 na yon? Sabi na, ammal ula, ang una sabi na, fa idha aradta an ta'asi Allah fala ta'kul min rizqi. Sabi na, kung gusto mong lumabag sa kagustuhan ng Allah, gusto mong gumawa ng kasalanan, huwag kang kumain sa kanyang biyaya o sa kanyang kabuhayan mula sa Allah. Lahat naman ng kabuhayan galing sa Allah. Kala fa min ayna akul. Sabi ng tao, kung ganun, paano kakain? Saan magagaling kakainin ko? Wa kullu ma fil ardi min rizqi. Lahat ng nasa ibaba ng lupa ay galing sa Allah. Saan ako kakain? Kala ya hada. Sabi ni Abu Ishaq, si Ibrahim ibn Adham, afa yuhsinu bika an ta'kula rizqahu wa ta'si? Sabi niya, okay, matatanggap mo ba? Nakakain ka sa kanyang biyaya at lalabagin mo siya? Magagawa mo? Kala la, sabi na hindi. Wahati thani, sabi na, akin na yung pangalawa. Hindi ko kaya yung una, baka makayanan ko yung pangalawa. Kala in aradta an ta'asihi fala taskun arda.
Sabi niya, kung gusto mong labagin ng Allah, huwag kang manirahan dito sa kanyang lupa. Kala hadihi a'zam. Sabi niya, mas matindi ito. Fa'ina askun, saan ako titira? Kala ya hada, sabi na, okay, afayuhsinu bika an ta'kula rizqahu wa taskuna ardahu summa ta'si? Sabi na, kaya mo bang gawin na kakain ka sa kanyang biyaya, maninirahan ka sa kanyang lupain, pagkatapos nalabigyan mo pa rin siya? Kala la, sabi na hindi. Hati thalitha. Ano yung pangatlo? Kala idha aradta an ta'sihi wa an ta'kula min rizqihi wa taskuna ardahu fanzur mawdi'an la yaraka fihi faqsihi fihi. Sabi na, kung sakaling gusto mong gawa ng kasalanan, at the same time kumakain ka sa kanyang biyaya at nanirahan ka sa kanyang lupaan, maghanap ka ng lugar na hindi ka na makikita, at doon ka gumawa ng kasalanan. Kaya Ibrahim, mahada, paano mangyari yun? Sabi niya, wa huwa yattali ala ma alayya ala ma fi sarair. Sabi niya, paano mangyari yun? Ay lahat ng lihim ay alam ng Allah. Saan ako magtago? Kala ya hada afayuhsinu bika an ta'kula rizqahu wa taskuna ardahu wa ta'sihi wa huwa yarak wa ya'lamu ma tujahilu bihi wa ma taktumu. Sabi niya, okay, kaya mo ba nakakainin mo yung kanyang biyaya, maninirahan ka sa kanyang lupa, lalabagin mo siya, samantalang alam mo na nakita kanya, alam niya kung ano ang nilalantad mo at anong nilihim mo? Kala la, sabi ng tao, hindi ko kaya. Kala hatur rabia, sabi na, hindi ko kaya yun. Ano yung pang-apat? Kala fa idha ja'aka malakul maut. Sabi na, kapag dumating sa iyo si malakul maut, liyaqbidha ruhak, upang kulin ng kaluluwa mo, faqul lahu, sabihin mo sa kanya, akhirni hatta atuba tawbatan nasuha. Ipagpaliban mo muna para makapagtawbang muna ako ng mabuti o tamang pagsagawa ng tawba, wa amalu lillahi salihan, at makagawa ng kabutihan. Kala la yaqbalu minni. Sabi ng tao, hindi na tatanggapin yun sa akin. Hindi siya papayag na ipagpaliban mo na yung pagkuha ng aking kaluluwa. Kala ya hada, sabi niya, okay, o ikaw na makasalanan, innaka idha lam taqdir an tadfa anka al-mauta litatub. Sabi na, katunayan, kung hindi mo kayang depensahan ang sarili mo mula kay kamatayan para makapagbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'alam annahu idha ja'aka lam yakun lahu ta'khir, at alam mo na kapag lumating sa iyo ay hindi na maaaring ipagpaliban, fa kayfa tarju wajha al-khalas. Sabi na, paano ka makakaasa na ikaw ay maliligtas? Kala hatil khamis. Sabi na, ano yung panglima? Kala idha ja'at kazzabaniya to yawm al-qiyamah. Kapag lumating sa iyo ang mga anghel ng impyerno sa kabilang buhay, li'akhuduka ila an-nar, upang kunin ka lang patungo sa impyerno, fala tadhhab ma'ahum, huwag kang sumama. Pwede? Kala la yad'unani, hindi ako pakawalan. Wala yaqbaluna minni kalaman, fa kayfa tarju an-najata idan. Sabi ni Ibn Adham, sabi na, hindi nila ako papayagan at hindi nila tatanggapin na anuman ang paliwanag mula sa akin. Sabi ni Ibn Adham, kung gayon, paano ka aasa na makaligtas kung wala ka palang ligtas? Sabi, pag hindi mo makayanan ng limang ito, ibig sabihin wala kang ligtas. Sabi ng tao, hasbi, hasbi. Sabi na, okay, sapat na. Astaghfirullah wa atubu ilay. Hiningi ko kapatawaran ng Allah at nagbabalik loob ako sa Kanya. Sabi ni Ibn Adham, fakana li tawbatihi wafiyan, falazim al-ibarata wa ijtanab al-ma'asi hatta faraq ad-dunya. Kaya dahil doon, nagkaroon ng tunay na paghihingi ng kapatawaran ng tao hanggang siya ay namatay. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin, kung hindi mo kaya yung lima na yun, kahit dun sa kadulon-dulon, hindi mo pa rin kaya, ibig sabihin nun, matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang parusa, kung hindi dito, ang sigurado sa kabilang buhay. Kaya sabi nga ni Ibn Amir, sabi na, 3 ayatin min kitabillah, istaghnaytu bihin ala ma'ana fi. Sabi na, 3 bersikulo ng banal na Quran, na kung saan, sa pamagitan ng pagsunod ko sa 3 bersikulo na yon, narating ko yung narating ko ngayon. Sabi ni Amir ibn Qais. Anong sabi niya? Qara'tu qawla Allah Ta'ala, nabasa ko yung sinabi ng Allah,
wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Sinabi ng Allah, kapag dumating sa iyo ang anumang bagay na ibig sabihin mga hindi ka nice. Ibig sabihin kapag tinamaan ka ng sakit, anuman ang mga sakuna nangyari sa iyo, fala kashifa lahu illa hu. Walang maaaring gumawa ng para ikaw makaligtas maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yamsaska bi khair. Kung sakaling gusto niya sa iyo ang kabutihan, fa huwa ala kulli shay'in qadir. Siya ang higit na makapangyarihan sa anuman ang gusto niya. Fa'alimtu, sabi ni Ibn Qais, fa'alimtu ay kanto anna Allah idha arada bi durran la yaqdir ahadun ala wajhi al-ardi ay yadfa'ahu anni. Kaya dahil sa ayat niyon, sabi ni Ibn Qais, ay natiyak ko na kapag ginusto ng Allah anumang bagay na hindi ko gusto sa kunasa mo aking buhay, ay walang sino man sa balat ng lupa na kayang ilayo sa akin. At subalit kapag nais na ako ay bigyan ng anumang kabutihan, ay walang sino man ang maring bumawi o kumuha mula sa akin. Totoo yun. Yun ang pagtitiwala. Kaya pangatlong ayat sabi na, wa qara'tu qawla Allah ta'ala, fadhkuruni adhkurkum. Alalahanin niyo ako at purihin niyo ako at alalahanin ko kayo. Washkuruli, tumanaw kayo ng utang sa akin, wala takfurun at huwag kayong lumabag. Dahil sa ayat yun, sabi ni Ibn Qais, fashtagaltu bidhikrihi jalla wa ala amma siwa. Sabi niya, nag-concentrate na ako sa pag-aalala at pagpuri sa Allah at kinalimutan ko na ang iba. At sabi niya, pangatlong ayat, sabi niya, wa qara'tu qawla Allah ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Yung pangatlong ayat, sabi niya, sinabi ng Allah, walang anumang gumagapang sa ibabaw ng lupa, kundi lahat ng mga ito ang kabuhayan na igaling sa Allah. Alam ng Allah kung saan sila nagmula at alam ng Allah kung saan sila patutungo. Sino alam ng Allah? Yung sila pupunan ng ina na kailang pinagmulan, o mundo na kailang pinagmulan, at ang patutungo nila sa kabilang buhay. Kullun fi kitabin mubin, at lahat ng mga ito ay nakatala sa malinaw na talaan. Fa'alim, sabi ni Ibn Qais, nalaman ko ay kanto wasdadtu thiqatan bi anna rizqi la ya'khudahu ahadun ghairi. Sabi niya, nalaman ko at nakatiyak ako at lalong naging matatag ang aking katiyakan na ang aking kabuhayan hindi maaari makuha ng iba. Kaya wala akong kinatakutan. Isa sa napakahalaga rin mga kapatid na sa pagiging matatag, yung sigurado ka ng ginagawa mo yung gantimpala. Yung sabi ng isang mananampalataya, dapat na ang kanyang ginagawa, alam na ano man ang kinikilos ng tama, ay at ang kanyang intention ay tama, katulad ng tasbih, pagsabi ng alhamdulillah, kawang gawa, ano mang kilos niya na para sa Islam at para sa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak ito ay itatala para sa kanyang kabutihan. Kaya sabi ng Allah sa Quran, dalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa nasab wa la nasab wa la makhmasa fi sabilillahi wa la yata'una mawti'an al-ghidhul kuffar wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Dahil sabi na sila, yung mga mananampalataya na mga matatatag, ay walang anumang nangyari sa kanila na uhaw o tagutom o anuman. Wala makhmasa fi sabilillah, at kahit anumang bagay na kanilang nangyari sa kanilang pagsagawa ng kabutihan sa daan ng Allah, wala yatauna mawtian yaghidul kuffar, at walang anumang lugar na narating nila na ikinamumuhin ng mga walang pananampalataya yung lugar na yun na marating ng mga mananampalataya. Wala yanalo na min aduwin nailan, at anuman ang magawa nila sa kanilang kalaban ng Islam, illa kutiba lahum bihi amalun salih. Lahat ng mga yun, kahit anong nagagawa ng mananampalataya, ay itatala sa kanila bilang mabuting gawa. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya binabaliwala ang gantimpala sa mga mabubuti. Kaya ngayon mga kapatid, ang tanong, tayo ba ay matatag na ang ating pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Lalong-lalong na sa kanyang gantimpala na tinatawag na paraiso, kasiyahan sa paraiso. Kung gayon, kung tayo ay matatag na ang ating pagtitiwala sa Allah at sigurado na tayo na paraisong hinahangad natin, eh bakit hindi tayo magpatuloy na gumawa para makamta natin ang gantimpalang ito?
Sabi ni Ar-Rabi ibn Khuthaym, sabi ni Allah Ta'ala qada ala nafsihi anna man tawakkala alayhi kafa. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipinagpasya niya na sino mang tao na ipabayan kanyang sarili sa Allah ay aalagaan siya ng Allah. Wa man amana bihi hada. Sino man ang maniwala sa kanya, gagabayan siya ng Allah. Wa man aqradahu jaza. Sino man ang magpapautang sa Allah sa pamagitan ng sabihin ng tawang gawa, gagantimpalaan siya ng Allah. Wa man wathiqa bihi naja. Sino man magtiwala sa Allah, iligtas siya ng Allah. Wa man da'ahu ajaba la. Sino man ang manalangin ay ibibigay ng Allah sa kanyang kahilingan. Kaya ang katunayan ito yung sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Sino man ang maniwala sa Allah, gagabayan ng Allah ang kanyang puso. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sino man ang magpabayan ng kanyang sarili sa Allah, sapat na o alagaan siya ng Allah. In tuqridullah qardan hasanan yudha'ifu lakum. Yung pangatlo, sabi niya, kapag pinautang niya ang Allah, sabi nagbigay kayo ng kawang gawa para sa Allah, ay dudubli-dubli ng Allah sa inyo. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Sino man ang maging matatag sa pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay gagabayan sila na tungo sa matuwid na landas. At panghuling aya, sabi ng Allah, wa idha sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an. Kapag tinanong ka ng aking mga alipin patungkol sa akin, sabihin mo sa kanila, ako'y malapit. At ibinibigay ko ang panalangin ng sino mang nanalangin kapag siya ay nanalangin. Kaya isa rin sa dapat na pagtitiwala natin mga kapatid, dun sa tulong ng Allah. Tulong ng Allah sa lahat ng bagay, lalo-lalo na sa laban sa ating mga kalaban. Dahil wag natin isipin mga kapatid na mawalan tayo ng kalaban. Dahil ang kalaban ay patuloy hanggang sa katapusan ng daigdig. Hindi yan titigil. Hindi sila titigil dahil si Iblis na pinuno ng mga syaitan ay hinding titigil. Kaya ang kalaban natin mga kapatid ay patuloy hanggang sa katapusan. Na kung kaya, kailangan sigurado ka na kapag ikaw ay nagkaroon ng kalaban ng Islam, ay ikaw ang mangingibabaw. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, walaqad katabna fi zabur min ba'di dhikr anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun. Katunayan, itinala namin sa Zabur ni Daud. Pagkat na ibig sabihin, itong Zabur na ito ay nakatalanan noon pa, at ganoon din sa huling aklat na ito, ang banal na Quran, annal arda yarithuha ibadi as-salihun. Itong mundong ito ang mangingibabaw at pagkakaluban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pamumuno nito sa huli ay yung mga mabubuting mananampalataya. At sinabi na nga sa surat Safat, wa inna jundana lahumul ghalibun. Katunayan ng aming mga sundalo, sila ang mangingibabaw. Mga sundalo ng Allah, ang mga mananampalataya, tiyak, sabi ng Allah, sila ang mangingibabaw. At sinabi na sa ibang aya naman, surat Ghafir, inna lanansur rusulana waladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Katunayan, kami, sabi ng Allah, ay pangingibabawin namin, tutulungan namin ang aming mga sugo. Ganon din ang mga naniwala sa kanila dito sa daigdig. Ganon din sa kabilang buhay na kung saan nandun ang lahat ng mga testigo. Kaya ang katiyakan ito mga kapatid, at tatanong niya, yung pinakapaksa natin, nasaan na yung ating pagtitiwala sa Allah? Yun ang tanong natin sa ating sarili mga kapatid, na ngayon narinig natin ng iba't ibang paliwanag, iba't ibang halimbawa. Ang tanong natin sa ating sarili mga kapatid, nasaan na yung pagtitiwala natin sa Allah? Kasi ito ay pwede natin sabihin, lahat tayo walang ligtas sa atin. Nawawala ito sa atin. Sinabi ng Allah, "Law qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Sinabi ng inyong tagapaglikha na manalangin kayo sa akin at didinggin ko ang inyong panalangin. Subalit nawawala ito sa isip natin. Wa man asdaqu minallah. Sino pa ba ang mas totoo ang salita kaysa Allah? So ito'y sinabi ng Allah, meron pa bang mas totoo na salita na higit pa sa salita ng Allah? Wa man awfa bi ahdihi minallah. Meron pa bang higit sa Allah na mas nagpapatupad ng kanyang pangako? Wala. Pinangako sa atin, ibig sabihin sigurado. Kaso nga lang, palagi tayo nawawala. Kasi ang naging problema natin mga kapatid, yung tinatawag na al-ghafla, yung pagkalimot. Bakit tayo nakakalimot? Alam ng Allah na tayo nakakalimot palagi.
Pero bakit tayo nakakalimot, mga kapatid? Ang dahilan ng paglimot natin, mga kapatid, maraming dahilan. Unang-unang dahilan na nagpapalimot sa atin, yung makamundong hangarin natin, makamundong pagnanasa natin, yung tinatawag na hawan nafs, yung gusto natin na makamundo, yun ang naglihis sa atin, nakakalimot tayo. At saka yung asyahawat, ang ating mga pagnanasa, yun ang unang-unang nagpapalihis sa atin, mga kapatid. Karugtong nun, siyempre pag nakalimot ka na isa, yung hawan nafs, yung gusto mo sa sarili mo, at saka yung syahawat, yung mga pagnanasa, kapag nakalimot ka na, mag-umpisa na yung itutulak ka ng setan para magkasala. Kaya doon pag nagkasala ka na, mas lalo ka na nakakalimot. Kaya alam ng Allah yun, na ganun ang sitwasyon. Kaso nga lang, kailangan parang, parang isang tao nagmamaniho, kapag medyo inantok ng konti at nalihis ng konti sa kanya, ibalik lang sa matuwid na daan, babalik siya. Kaya ano ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa mahal na tayo ng Allah, alam ng Allah na ito ay nature, ito ay kalikasan na mayroon sa tao ang pagkalimot na ito. Alam ng Allah yun. Kaya dahil doon, ano ang naging paraan ng Allah dahil sa kanyang kagandahan loob sa atin? Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang kanyang kapatawaran ay umaga at hapon, buong 24 oras. Katulad ng hadis Qudsi, inna Allah yubsitu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar. Ang Allah, bukas ang kanyang palad sa gabi upang humingi ng tawad ang nagkasala sa araw. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul layl. Bukas ang kanyang palad sa araw upang makahinang tawad ang nagkasala sa gabi. Hatta tablagh ar-ruhul hulqum, hanggat kamatayan. Sabihin, ganun ang pamaraan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya itong babo to, mga kapatid, ay bukas. Yung paghingi ng kapatawaran, siyempre kasi kapag napatawad ka na at nagbalik-loob ka na sa Allah, kung ba yung alaala mo, babalik din kasabay. Sabihin sa nakalimot, kapag nagtawba na, babalik yung alaala kapag siya ay nagbalik-loob sa Allah. Kaya sabi nga sa Quran, Surah Al-Baqarah, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kapag tinanong ka ng aking alipin o aking mga alipin patungkol sa akin, sabihin mo sa kanila, ako'y malapit. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Tinutugunan ko ang panalangin ng sino mang nanalangin kapag nanalangin. Falyastajibu li. Kung gayon, sumunod sila sa akin. Wal yu'minu bi, maniwala sila sa akin. La'allahum yarshudun, upang sila ay magabayan. Kaya nga, mga kapatid, lalo-lalo na kapag ang tao ay nasa kagipitan, ang panalangin ay mas lalong matindi ang pagdating, yung bilis. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, amma yujibul mudtarra idha da'a. Ang alala kung saan dinidinig niya ng napakabilis na pagtugon sa taong nasa kagipitan. Dinidig na kagad ng kanyang panalangin. Kaya ganun ang pamaraan ng subhanahu wa ta'ala. Kaso nga yung ghafla, mga kapatid, ay palaging naglilihi sa atin. Ngayon, mga kapatid, inshallah ay pagbigyan natin itong pinaka-aking pangtapos kwento ng isang babae. Katulad ng sinabi mo kanina, ang mga babae kasi minsan, kaya nga, ibig sabihin, yung mga mabubuting tao na sabi na inalagaan na kanilang ina, totoo naman talaga, ina naman nag-aalaga talaga eh. Ito'y kwento ng isang babae na, kumbaga, nakapamaninig balahibo. Ano yung nangyari sa babaeng ito, mga kapatid? Totoong kwento na ito hindi ito panahon ng mga sahaba, panahon ngayon. Ibig sabihin, mga kapatid, sabihin yung bang pinapakita nila sa mga katulad itong mga kwento na ito na may mga tao pa rin talaga na maasahan. Sabihin, dahil sa kanilang kabutihan, ay nandun pa rin yung awat biyahe ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin dahil sa mga ganitong klase ng tao. Ano yung kwento? Itong babae, itong mga kapatid, nagkaroon siya ng anak na lalaki, umabot ang edad ng bata ng 2.5 taon. Pagkatapos, itong batang ito ay naoperahan. Alam sa inoperahan, mga kapatid, sa puso. Pero pagkatapos, after mga 2 araw pagkatapos ng pag-opera, ay di gumaling yung bata, 2 araw pa lang gumaling. Subalit, biglang nagkaroon ng dugo, baga dinugo yung bata sa bandang dito sa baba ng ating lalamunan. Hanggat natigil yung buhay, kumbaga yung hininga ng bata ng 45 minutes.
Sabi nung isa sa mga, kasi nagkwento mga kapatid, doktor, sa ospital na nagkwento. Sabi ng mga kasama ko sa ospital, doon sa babae, sabi na maaaring ang anak mo ay namatay sa dimagel. Sabihin yung utak na hindi na gumagana. At maaaring, kumbaga, wala nang pag-asa na mabuhay. Alam niyo kung anong sagot nung babae mga kapatid? Sabi niya, Ash-Shafi huwallah. Ang nagpapagaling, isa lang, ang Allah. Al-Mu'afi huwallah. Ang nagbibigay ng kalusugan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah in kana lahu khiyarun fi shifa ay yushfiya. Sabi na hinihiling mo sa Allah na kung sakaling ang anak kong ito ay may pag-asa pang mabuhay, ay pagalingin ng Allah. At wala na siyang sinabi. Pagkatapos pumunta sa kanyang inuupuan, meron siyang maliit na Quran. Ano daw yung Quran ni blue. At binabasa ng Quran, nababasa siya ng Quran. Yun lang kanyang, hawak niya ang Quran, nandun yung pagtitiwala, na gumaling pa yung kanyang anak, nababasa ng Quran. At ganun ang naging sitwasyon ng babae na yun. At wala na siya sinabi kung nagbasa ng Quran, na siyempre, natural lang yun, pagbabasa ng Quran, bukod sa mabuting gawain, ay yung gihiling ng kantipala, pagpamagitan ng pagbabasa ng Quran, ay nanalangin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat sa yung anak niya ay gumalaw. Nung gumalaw na yung mga tao, sabi ng mga doktor, alhamdulillah, buhay yung bata. Pangalawang araw, pagkatapos gumalaw na yung bata, nagkaroon uli, dumugo uli. Ganon din, doon pa rin sa gawing lalamunan, o sa baba ng lalamunan. At tumigil uli ang pagtibok ng puso ng bata. At nangyari ito mga kapatid, ang pagdugo na ito ng naulit ng 6 na beses. At 6 na beses din nilagutan ng, hindi nilagutan ng buhay, kundi yung puso ng bata tumigil ng 6 na beses, na ganung kadalasan 45 minutes o mas matagal pa. At ganun sinasabi sa kanya ng mga doktor, katulad pa yung sinabi sa kanya. Anong sagot niya? Ganun pa yung sabi niya, alhamdulillah, Ash-Shafi huwa Rabbi. Sabi niya, alhamdulillah, ang takat. Kumbaga nagbibigay ng, yung sabi nagpapagaling ng sino mang may sakit ang Allah subhanahu wa ta'ala. At yun lang inuulit niya. At pag sinabi niya, babalik siya sa kinaupuan at magbabasa siya ulit ng Quran. Parang, kumbaga, nandun na yung pangamba, pero sabihin yung pagtitiwala ba na matindi. Okay. Pagkatapos, nakayanan ng mga doktor na matigil yung dugo sa loob ng 6 na linggo. So, tapos na after 6 weeks ay wala na yung dugo na lumalabas dun sa bata. Pero nagkaroon naman siya ng nagkaroon ng problema ulit. Nagkaroon ng pamamaga sa kanyang utak. Kaya mas matindi dun sa una. Sabi yung una, okay na, yung utak naman ng bata ang nagkaroon ng pamamaga. Kaya sabi nila, ito talagang delikado na itong sitwasyon. Kaya ganun pa rin ang sagot ng babae. Sabi na, Ash-Shafi huwallah. Yun lang ang sagot niya. At pabalik siya sa kanyang Quran at magbasa ng Quran. Pagkatapos, pagkalipas ng 1 linggo, nang gumaling yung nangyari naman sa utak ng bata, ay nagkaroon naman ng problema saan? Sa kidney. Mula puso, utak, hanggang kidney. Kaya, kumbaga, isa sa mga kidney ng bata ay kumbaga, wala nang pakinabang. At yung ina, ganun pa rin, patuloy na nagbabasa ng Quran na nalangin, at yun lang inuulit niya, Allahu Ash-Shafi, hanggat siya ay, ibig sabihin, gumaling yung bata mula dun sa kidney na naman. Kaya lang, sabi nga nung doktor, sabi niya, wala pa akong nakita na ganung sitwasyon, dahil pagkatapos ng pangyaring yung mga kapatid, ay nagkaroon ng yung kung saan yung inoperahan sa kanyang dibdib ay nagnana. Kaya kailangan buksan yung kanyang dibdib ng bata uli
para lang mawala yung nana, na nagnana yung pinaka-cover ng puso. Kaya sabi ng doktor, sa tanang buhay ko, ngayon lang ako makakita ng ganitong sitwasyon. At yung ina, patuloy pa rin na gano'n ang kanyang sinasabi, Allahu wasyafi, hanggat sa naka-6 na buwan na sa ICU ang kanyang anak. At hindi na nakapagsalita, hindi na gumagalaw, nakabukas ang kanyang dibdib, pinapalabas yung nana. Kaya sabi nga ng mga doktor, siguro ito na. Kung sakaling, kumbaga hindi binawi ng buhay sa mga naunang pangyari, siguro ito na. Kaya ulit na naulit pa yung pagtigil ng kanyang puso ng 5 beses. Subalit ang babaeng ito, patuloy na nagbabasa ng Quran, hindi siya nagrereklamo, wala siyang sinasabi. Muli na nagbabasa ng Quran, nananalangin, at minsan kapag nakita niya na yung kanyang asawa, yung ama ng bata, ay medyo nalungkot, ay matindi na yung lungkot, yung babae ang kumbaga, nagbibigay ng mga magandang payo doon sa kanyang asawa. Allahu Akbar. Kaya hanggat sa ibig sabihin nabuhay ulit yung bata, sabihin bumalik sa normal hanggat sa nakalabas sa ospital na parang walang nangyari. Tingnan 4 na pangyari: puso, utak, kidney, puso ulit. Sunod-sunod yun. Pero yung ina, ang sinasabi ng Allahu wasyafi, ang Allah siyang nagpapagaling. Wala siyang ibang sagot. Kasi yung paninindigan niya, Allah nagpapagaling, hindi nanghihina. Kung sakaling hindi nagagaling, na hindi na itinagda ng Allah, kung gagaling pa. Yun ang kanyang paniniwala. Kung baka hindi nakita, umiyak, hindi. Matatag, napakatatag. Pero hindi pa natapos ang ganong kwento, mga kapatid. Alam mo kung anong kwento? Itong batang ito, after ng 1.5 taon, bumalik siya sa ospital para maipa-check up lang yung bata. May dala-dala na yung babae ng sanggol na 2 buwan ng edad. Sabi ng doktor, pang-ilan na itong sanggol na ito? Sabi niya, actually, pangalawa pa lang yan. Sabi niya, akala yung pang-aling, pang-7. Siyempre, malaki na yung, sabi niya, hindi. Yung inoperahan, dito ay yun ang unang pangalan namin, pagkatapos itong pangalawa 2 buwan. At yung unang anak namin na yon ay nag-aantay kami ng 17 years bago kami nagkaroon ng anak. Kaya ilagay mo ang sarili mo sa ganung sitwasyon. Inaasahan, ginawang lahat ng paraan para lang magkaroon sila ng anak. 17 years hindi sila nagkaroon ng anak, pagkatapos nagkaroon ng anak, ganun pa naging sitwasyon. Sa tingin niyo kaya kung anong mangyari sa ordinaryong tao? Ito hindi ordinaryong babae ito. Allah. Kayo yung pagtitiwala, mga kapatid. Tingnan nyo, hindi man lang, kumbaga, sabi nga nung doktor na kukwento, hindi man lang nakita sa pagmumukha niya, sa mukha niya na mga nanghihina. Walang panghihina. Patuloy na nanalangin. Siyempre, sa katatagan, siguro, kasi sabi na nanalangin para magkaroon kami ng anak, di nagkaroon kami ng anak, hindi, ang Allah pa rin nagbigay ng anak, siyempre rin mag-aalaga ng aming anak. Kaya, yun yung mga katatagan, mga kapatid, na sa kadalas sa sitwasyon, bibihira yung gano'n sa gano'n sitwasyon. Pero hindi nawala ng pag-asa yung kapatid natin. Bakit? Kasi matatag eh. Yun ang katatagan na dapat na meron tayong lahat. Na ano man ang mangyayari sa buhay natin, ma'asabana lam yakun liyukhti'una. Ano man ang tiyak na ito'y magagawa natin tama, kabutihan, siguradong hindi tayo magkakamali. Wa ma akhta'na lam yakun liyusibana. O ano man ang nagawa nating mali, nakatakda na gano'n ay mali, hindi nakatakda na magagawa natin tama. Ibig sabihin, huwag ka manghinaya. Minsan yung pagkakamali, na minsan ang damage ay malaki, nakatakda na yun eh. Hindi na maaaring maging tama yun kailanman. Pero hindi na ang hulugan na hindi ka nakahanda sa anuman ang mga pangyari. Nakahanda tayo palagi, pero yung pagtitiwala, kailangan maging matatag. Kaya nga minsan pa nga, narinig ko sa mga taong nagkaroon ng mga suliranin sa buhay. Sabi nila, ito, sabihin, dinidinig ba na Diyos sa aking panalangin? Yung iba, mas matindi. Minsan narinig ko sa kulungan yun, sabi nila, may Diyos pa talaga?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaya ito kailangan natin mga kapatid sa lahat ng sitwasyon. Ano bang sitwasyon natin? Yung pagtitiwala. Hindi tayo mawala ng pag-asa kasi ang nakatakda ng lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lalo-lalo sa ngayon mga kapatid, kumbaga kaliwat kanan, taas, baba, likod, harap ay fitna. Na kumbaga nagpapalihis sa atin, kapag tayo nalihis, nakakalimut tayo. Pag nakakalimut tayo, nawala yung pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan natin ng katatagan, kailangan natin ng pagtitiwala. At katulad nga nung kwento nitong babaeng ito, ang palagi nang binabalikan ng Quran. Ha? Allahu Akbar. Baka yun ang kanyang, yun ang kanyang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, palagi nang binabalikan eh. Kasi alam niya na yun ang pinakamatatak sa lahat. Yun ang wala nang hihigit para salita dito sa mundo. Yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang nagpapatatak sa kanya, yung kanyang panindigan at pagbabasa ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya nakasurvive. Allahu Akbar. Kaya yun ang isang halimbawa. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang mga naunang panahon, kahit ngayon, ay meron pa rin mga taong ganun. Kaya nga, ibig sabihin, nandun pa rin yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil, ibig sabihin, may mga tao pa rin talagang, may mga tao pa rin talaga na matatag. Kumbaga, hindi pa rin talaga, hindi mawawala ang mabuting tao hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaso nga lang, dahil sa magulong ang mundo natin ngayon, ay kailangan natin ang, ibig sabihin, ganitong katatagan sa pamagitan ng ibig pagsagawa ng maraming kabutihan. Yung kabutihan kasi mga kapatid, kapag ano man ang kabutihan na kaya mong gawin, ginagawa mo, yun ang yun ang nagpapatatag sa atin kapag gumagawa tayo ng kabutihan eh. Siyempre, kapag marami ka nagawang kabutihan, ilalayo ka ng kabutihan na yun sa kasalanan. Katulad ng salat. Sabi ng sa Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Katunayan ng pagsasala, ito ay ilalayo ka niya sa anumang kasalanan, malaki, maliit, anumang klase ng kasalanan, ilalayo ka ng pagsasala. Kaya kailangan na natin yung tinatawag na al-khusyu' fi salat. Sabihin, makuha natin yung pinakabuod ng sala. Inshallah, ay ibang topic na naman yung al-khusyu' fi salat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khair.